Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Typhoon Nina lalo pang lumakas, signal number 4 itinaas sa Catanduanes. Kanina pong alas 10 ng umaga ito po ay namataan sa layong 150 kilometers silangan nitong Virac sa probinsya po ng Catanduanes. Taglay na nitong nasabing bagyo ang hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour at mayroon po itong pagbugso na papalo sa 255 kilometers kada oras. Inaasahan natin na magpapatuloy ito sa pagkilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras. Bagamat papalapit na sa kalupaan, inaasahan na natin yung katamtaman at hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa mga lugar na sakop ng 500 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. At sa kabilangan ng ating abalang pagdiriwang sa Kapaskuhan, mahalagang maging handa rin po tayo sa epekto nitong ating bagyo. Lalo po't nakataas ang tropical cyclone warning signals sa iba't ibang bahagi ng bansa. Signal number 4 para sa mga residente nitong Catanduanes. Nakataas naman ang signal number 3 sa bahagi nitong Aburias Island, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin sa Katimugang Quezon. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang Masbate, Ticao Island, Sorsogon, Oriental Mindoro, pati na rin itong Batangas. Signal number 2 din para naman sa Laguna, na titirang parte ng Quezon, ganun din sa Pulillo Island, Marinduque hanggang sa Romblon. Signal number 2 din naman sa hilaga nitong Samar. Nakataas naman ang signal number 1 kung saan mararanasan yung hanging aabot sa 30 hanggang 60 kilometers per hour sa susunod na 36 na oras dito sa Metro Manila, sa Rizal, Bataan, Occidental Mindoro, sa Lubang Island, ganun din sa Nueva Ecija, Aurora, Southern Quirino, Southern Nueva Vizcaya, pati na rin sa probinsya ng Zambales. Signal number 1 din sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, Aklan, hanggang sa Capiz, Samar, Eastern Samar at sa Biliran pati na rin sa Leyte. Nasa ilalim din naman ng signal number 1 ang Bantayan Island. Mahalagang malaman po natin yung inaasahang magiging track nitong ating binabantayang bagyo. Kaya naman batay nga sa 11 a.m. press conference ng Pag-asa, sinabi po ni Pag-asa weather forecaster Chris Perez na kung hindi magbabago yung pagkilos nitong ating binabantayang sama ng panahon ay maglalandfall ito sa bahagi nitong Virac, Catanduanes mamayang gabi. Sa nasabing lugar, posible po ang storm surge na abot sa 2 hanggang 3 metro. So kung kabilang po yung inyong mga lugar, dito po yan sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 4, 3 at 2, paghandaan po ninyo ang pagkakaroon ng masungit na panahon, ang posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa o kaya naman ay storm surge. Matapos nga tumama sa bahagi ng Bicol Region, inaasahang tatawirin pa nito ang katimugang bahagi nitong Luzon bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ay pagtungtong ng araw ng Miyerkules. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhing nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Para naman sa taya ng ating panahon, narito ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Dahil nga dito sa ating binabantayang bagyo, masungit na lagay ng panahon at maalong kondisyon ng karagatan ang inaasahan sa probinsya nitong Marinduque, ganoon din sa bahagi nitong Southern Quezon hanggang sa may Northern Samar. Inaasahan naman natin ang pagkakaroon ng ulan na may kasamang bugso ng hangin dito sa atin sa Kamaynilaan, ganoon din sa gitnang Luzon, habang dito rin sa natitilang parte nitong Calabarzon,
sa probinsya nitong Mindoro hanggang sa Aklan, Capiz, pati na rin sa Samar, Eastern Samar, Biliran hanggang sa Leyte at sa Bantayan Islands. Dito po yan sa bahagi nitong Visayas. Para po dito sa natitirang parte ng ating bansa, inaasahan ang pagkakaroon nitong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, pangkalahatang maaliwalas na panahon naman ang iiral. Pero paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman po sa kondisyon ng ating mga karagatan, mayroon pa rin po tayong gale warning. Dito po ay nakataas partikular na sa mga baybaying sakop nitong Hilagang Luzon, kung saan kabilang po dyan ang mga sumusunod na lugar. Kasama po sa makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, itong Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging ang Isabela, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. So linawin lamang po natin, otomatiko pong suspendido ang biyaheng pandagat, paalis at papunta doon po sa mga lugar na may babala ng bagyo. So makabubuti pong sundin na lamang natin ang abiso ng Philippine Coast Guard kaugnay niyan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree John, yung bumabati sa inyo ng magandang araw at maligayang Pasko.